matindi ang kasama natin ngayon kasi kasama natin si soon-to-be attorney Charot. Franco Baranda. Naku po, matindi yung mga binitao ni Boss D. Oo, dahil pero siyempre, natutuwa ako makiisa dito sa talaga namang numero unong banateros ng Pilipinas na nakasama natin sa hirap at ginhawa ng 16 days siege. At yan, masaya nga tayo dahil alam natin ibang level ng usapan ng ating tatalakayin ngayon dahil presko pa sa mga kaganapan kahapon at sinundan pa ng bagyo. Ayun na nga. Talagang itong bagyo na to, sinusubok talaga ang katatagan ng mga Pilipino. Siyempre, sinusubok din ito yung kanilang flood control projects na lumalabas. Nalalaman na ng tao itong bilyong-bilyong halaga ng mga flood control projects budget nila na-expose na isa pala ito talaga na ginagamit nila para alam mo na, yumaman at makabili siguro ng mga mamahaling mga relos-relos niyan, Master Judea. Kamusta dyan sa lugar ninyo? Kasi wala dito yung dalawang partner ko. Kaya mas pogi yung ipinalit. Ito yung dalawang partner ko, naapektuhan ng bagyo. Worst naman yung yung kapalit no? Kasi napakagwapo talaga na kaibigan natin. Na soon to be attorney. But anyway, dito sa amin, mga kapartners, at medyo nagingit-ngit pa rin si Christine na talaga namang galit na galit. At katulad dyan kila Coach Oli, kasi magkalapit na kami, nagtutumbahan na rin ang puno dito. At ang nakakalungkot dito, mas nakakalungkot yung mga kababayan natin sa Bicol. Kasi ito taga Bicol ka, Master Judea, no? Yes, taga Bicol po ako, Boss Dada, at yun po ang probinsya natin. At ngayon, patuloy ako nagsusubaybay kasi may pamilya pa ako doon. Nandun yung nanay ko. Yung nanay ko nga, nabagok yung ulo. Dahil pumasok doon sa bahay namin yung tubig. Naglilinis yung nanay ko. Natumba, bumagsak ata yung ulo. Pero ngayon, okay naman siya. Sana okay lang. Yes, Master Judea. Kasi yun, nakakagalit ngayon kasi noong panahon ni PRRT, parating pa lang yung bagyo. Nakahanda na po ang mga concerned agencies. Correct. Ngayon, nananalasa na po yung bagyo, yung presidente nagtatanong pa rin sa gabinete kung ano gagawin. Kaya sino ba naman ang hindi talaga magngingit-ngit dito? Kung yung panahon nagngingit-ngit, yung tao nagagalit. Nakakadurog ng puso dahil nakita ko kanina yung mga kababayan kong Bicolano helpless, nagsisimatayan sila, may mga bata, may mga teenager na namamatay dahil wala sa kanila nagre-rescue. Sa kabila, alam natin na bilyon-bilyon ng pondo na nakalaan para maiwasan yung mga trahedyang ganito. So ang katanungan natin dito mga partners saan napunta yung flood control funds na pinagyayabang nila? Eto, na-fact check na ng kalikasan yung mga kasinungalingan na pinaggagawa nila. I'm sorry kasi nagagalit ako. Ako, Bicolano, nakikita ko yung mga kababayan ko helpless, wala silang matakbuhan ng tulong. They are doing it on their own. Grabe. Correct. Kasi mahirap talaga yan. Isipin mo Boss D, Master Judea, yung binitawan pa lang salita ni BBM, sabi niya, there's nothing we can do except wait for it to pass. Sobra. Presidente ka, you'll just wait for it to pass while people are dying. Buti sana kung tayo, partner, buti sana kung disyerto tayo. Wala ka talagang ka-idea tungkol sa bagyo. Kaso lang, ang yung nakikita mo dito, parang wala talaga sa pag-iisip kasi hintay mong lumipas, wait for it to pass. Okay, let them die first. And then, what are you gonna do? You're gonna do nothing. Diba? Yun dapat ginagawa mo as isang Pangulo or anyone na mga agencies that's supposed to help sa mga affected areas. Right away, there should be a solution. And yun nga ginawa ni VP kasi sila VP, may mga offices sila dito na nakaprepare. Kaso lang, yun nga, tinanggalan pa ng intelligence fund, tinanggalan ng budget. Pero sila ang numero unong before that typhoon happened, meron na silang mga nakaprepare for the relief operations. Pero ito, Boss D. Backwards tayo no? Backwards tayo. Supposedly, nasa makabagong panahon na tayo, makabago na rin naman yung mga kagamitan na na-acquire ng gobyerno natin noong mga nakaraang administrasyon. Hindi man perpekto, pero dapat na na natin to Kasi napagdaanan na natin yung Ondoy,
yung Yolanda. So, natuto na tayo doon. Kaya nga nung panahon ni PRD, partner, yung talagang readiness natin, masasabi mo, na malaki yung improvement from what happened in Yolanda. Tandaan natin, nung panahon ni PRD, I think mga 3 Category 5 na bagyo ang tumama sa atin. Pero hindi mo may iwasan na talagang may magbubuwis ng buhay kasi ano yan natural disaster yan. Pero hindi katulad nung nangyari nung Yolanda. Pero ngayon, paatras tayo. Napakahina pa, mahina pa itong bagyo na to sa lagay na to. Pero kita ninyo naman, ang daming sinirang kabuhayan, kagamitan, at ngayon, may mga nagbuwis pa ng buhay. Kaya talagang nakakalungkot. Coach Oli, anong masasabi mo dito? Nako, dito din sa aming lugar ay sobrang lakas ng ulan at bagyo. Kaya nga ako'y walang kuryente kanina pa. No, so grabe dito, walang hinto. Nang nakakatakot dito, tuloy-tuloy. Pero ganun pa man, alam mo, sa tingin ko ang susunod na ipapatawag sa Senate inquiry ay itong bagyo. Malagay ko papatawag to ng mga congressman at saka ng mga senador. Baka patawag to ni Risa. Kasi alam mo, itong bagyo na ito, inilalabas yung baho ng gobyerno. Kung hindi ito ipatawag, baka idemanda to. Isusunod. Ano ba pangalan nitong bagyo na to? Isusunod to kay Banatbay. Ididemanda rin to si Christine. Kasi nilabas ang baho nila eh. Alam mo. Paisipin mo yung nagsona ka, ipinagmalaki mo. Tapos, pagkatapos mo ipagmalaki, nagbaha. Sinita ka na ng taong bayan. Tapos, umulit pa. Pangalawa na ito simula nung pinagmalaki niya. Kung ako siguro yun, magre-resign na ako kasi pinagmamalaki mo, walang nangyayari. Coach Oli, pangatlo to. Niloloko mo. Pangatlo na ba ito? Pangatlo to. Oo. Kasi ganyan pa tayo, pero isa. Kasi may NCR, tapos doon sa mismong baluarte niya, tapos ito. Hindi lang ata dapat mag-resign na. Baka palagay ko, dapat ito tumalon na. Tumalon sa building. Alam mo, nagyabang ka, di ba? Tapos, ganyan ang kinalabasan. Ang laking kahihiyan yan. Kaya nga. Sobra yan. Kaya nga, Coach Oli, nagkalat sa social media ngayon yung mga tao gusto mo pang girahin daw yung China, samantalang bagyo lang hindi mo kayang solusyonan. Wala naman talaga solusyon ng bagyo. Hindi mo naman mapipigilan talaga ang bagyo. Pero yung preparedness, yung mga programa para ma-prepare yung mga tao, kasi nung panahon ni PRD, annual, meron tayong yung drop, duck, and cover. Pinaghahandaan natin yung big one. Diba? Meron tayong buwan-buwan na mga fire drill. Talagang inuobliga ng gobyerno natin na maging ready tayo kasi bagamat hindi pa nangyayari, katulad nito, pabanjing-banjing yung mga nasa gobyerno. Nakita ninyo yung mga videos na kumakalat nung kanilang briefer. Walang idea yung presidente natin kung anong gagawin. As in, anong gagawin natin? Lumabas mismo sa mga bibig niya. Makikita mo yung mga tropa pits niya. Wala rin. Actually, Boss Dia, kung titignan mo to, every time may calamity, sino titignan mo dito? Yung visibility ng rescuers mo, ng mga government agencies, ngayon wala tayong makita Walang mga responders, wala. Nakikita lang natin puro video na kung saan bahana. Pero yung nakikita mo, may mga rubber boats, may mga sundalong nakikipagtulungan, which is going back sa ating former president, si Pangulong Rodrigo Duterte, babahayan ng mga footages kung paano nagtutulungan yung bayanihan together with some government agencies, especially AFP. Nandiyan ang AFP. Andiyan ang iba't iba, Navy, including Navy, PCG, everyone is present during the time of PRRD. Pero ngayon, wala akong nakikita Yung, kumbaga, pati yung government agencies na pilayan partner Go ahead, Master Jide. Sorry. Correct ka dyan, partner Franco. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, makikita natin, bago dumating yung bagyo, inililigas na po yung mga residente na prone sa baha. Ngayon, parang wala kang makikita Hayaan na lang natin na dumating yung bagyo, hayaan na lang natin kung ano ang mangyayari. Pagkatapos na lang ng bagyo, tsaka na lang tayo gumalaw. Parang gano'n na nakikita ko
Dahil doon sa Bicol, kanina, katulad kanina, tinawagan ko yung kapatid ko, may mga tulong na ba na dumarating na galing sa gobyerno. Meron dito yung mga private, yung mga negosyante ata, pero sa gobyerno parang wala pa rin silang nakikita. Pero, nag-research ako, nakita ko yung satellite office ni VP Sara Duterte doon sa Legazpi, naghahanda na sila para mamigay ng tulong. So nauuna lagi si VP Sara Duterte. Kung mapapansin natin, kung maalala natin sa mga nagdaang bagyo, si VP Sara Duterte nagbibigay na ng tulong, samantalang sila nagbe-brainstorming pa kung sino unang bibigyan, kung sino bibigyan, kung sino ang bibigyan. Hindi ba? Yun ang nakakalungkot ngayon. Kasi sa panahon ni Pangulong Duterte walang pinipili. Wala nang mga requisitos na hinihingi, wala nang mga barangay clearance or pangalan ng kung sino man, basta na sa lanta ka, bibigyan ka ng tulong. Ngayon, katulad nung nangyari sa Davao City, no? Balik lang natin ng konti. Tinihingan pa sila ng listahan, ng local governments kung sino yung mga apektado. Na alam naman natin na lahat sila doon apektado, pero kailangan pa ng listahan ng mga taong nasa lanta para mabibigyan nila ng tulong. At kung wala sa listahan, hindi nila bibigyan. Samantalang alam naman nila na buong lugar doon sa pinuntahan nila ay nasa lanta ng bagyo. Ganon nakakalungkot ang gobyerno natin ngayon, mga partners. Correct. Para sa update natin, mga kapartner, meron tayong balita. Ito, 17 air assets ang naihanda na para sa rescue at relief efforts sa mga nabahaang lugar dulot ng bagyong Christine. Ayon sa OCD, plano namang magtayo ng DSWD ng mas maraming repacking centers para mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Narito ang balita ni Creslin Catarong. Handa nang i-deploy ang mga air asset mula sa Armed Forces of the Philippines upang tumulong sa rescue at relief efforts sa mga komunidad na naapektuhan ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Christine. Ito ayon kay Office of Civil Defense o OCD Spokesman Director Edgar Posadas sa ginanap na press briefing sa Malacanang araw ng Huwebes. Dagdag ni Posadas, mayroong 17 air assets na naka-preposition sa Villamor at Cebu na handang i-deploy. Depende sa kondisyon ng panahon. Ito'y dahil kailangan din munang tiyakin na ang mga piloto at kagamitan ay ligtas. I mentioned 17 air assets available to us with the assets of the Philippine Air Force. And they will basically augment yung mga efforts natin, particularly on logistics run, yung mga cargo planes, cargo aircrafts that could haul yung mga mabibigat na cargo and bring them into the hard-hit areas, particularly in Bicol. Tungkol sa tulong na hinihiling ng Pilipinas mula sa mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya, sinabi ni Posadas na kasalukuyang pinoproseso ang ilang dokumento upang maisakatuparan ang kahilingan para sa karagdagang air assets mula sa mga bansang iyon. SND has already spoken to the ambassador of Singapore to the Philippines, and he also mentioned Indonesia, Malaysia, and Brunei. These are our ASEAN neighbors, co-members of ASEAN. And he zeroed in particularly on their air assets to be used. Binanggit din ni Posadas na may mahalagang suporta na dumarating sa rehiyon ng Bicol na labis na naapektuhan ng pagbaha. Ang tulong ay nagmumula sa Southern Luzon Command ng AFP, gayon din mula sa Eastern Visayas. Dumadating na rin yung tulong sa Bicol. Una sabi ko nga, yung galing sa SOLCOM, which is the area command nearest, yung jurisdiction niya po yung Bicol, and Region 8, which is the nearby region from Tacloban. Samantala, nagpaplano ang Department of Social Welfare and Development na magtayo ng mas maraming repacking facilities upang pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Sa kaparehong briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang pagtatayo ng karagdagang repacking centers ay bahagi ng anticipatory action ng pamahalaan upang matiyak na bawat Pilipino ay makatatanggap ng tulong sa lalong madaling panahon. There are plans, part of the anticipatory action, to build one starting next year. So we want to make sure na bukod sa mga regional, provincial, municipal warehouses natin, yung repacking center natin nakakalat rin dapat sa buong bansa. So that's something that we're working on right now. Sa kasalukuyan, mayroong 2 repacking centers. Ang Pasay Hub na National Resource Operations Center at ang Cebu Hub na pangunahing nagsisilbi sa Visayas at Mindanao. Saad ng kalihim, itatayo ang ikatlong center sa Caraga Region, particular sa Butuan, upang magsilbi sa Mindanao at sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo sa silangang baybayin ng Visayas at Mindanao.
Pero right now, what's in the pipeline is the construction of a third repacking center in Butuan. The site has been given to us by the city government of Butuan, right beside the airport. Ito kasi kaya kinuwento ko to, these are the platforms of anticipatory action. Inilahad ng DSWD na may mga plano na ring suriin ang pagpapalawak ng repacking centers sa kahabaan ng silangang baybayin kabilang ang Bicol Region, Quezon at hanggang sa Region 2. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Alam mo, nakakagalit, partner. Sobrang nakakainis kasi itong gobyerno natin, reactive eh. Kung kailan mayroong sakuna, doon pa lang sila nagpaplano. Yung kaninang nagsasalita sa OCD, nakikipag-usap na daw sila. So ngayon ka palang makikipag-usap kung kailan halos palabas na yung bagyo. Ito namang DSWD, nagpaplano silang magtayo ng mga repacking centers. Katulad ng lagi nating sinasabi, itong ating bansa ay, typhoon-stricken country ito. Ang bagyo rito dumadaan sa isang taon, higit sa 10 bagyo ang tumatama rito. Baka umabot pa nga ng 20 bagyo o higit pa. Kaya nagtataka ako kasi hingi na naman sila ng tulong. Pinaplano naman natin to taon-taon. Ang daming problema ng bayan natin. Etong problema na ito, hindi naman ito bago sa atin, pero hanggang ngayon, nangangapa pa rin. Ipinlansya na yan ni PRRD noong panahon niya Si Inday Sara, pag-upo niya, yan na kagad ang inuna niya Ilalapit ko yung Office of the Vice President sa mga tao. Bakit hindi nyo pa kasi sinundan? Ngayon, itong DSWD, ganito na ang ginawa ni PRRD dati. Nung panahon ni PRRD, pag ganitong panahon na ng bagyo, lahat ng mga probinsya sa buong Pilipinas, iniistakan na nila yan ng mga relief goods Para pag tumama, mabilis na makakapag-mobilize. Pero ito hindi. Ang iniisip nila ngayon, yung masyadong matagal. Which is magtayo ng panibagong repacking center. Malayo sa realidad. Yeah. Go ahead, Master Judea. Oo. Yun nga, nakakalungkot mga partners, no? Ngayon lang nila naisip yung plano na yan. Magtatatlong taon na sila na nakaupo sa pwesto. Binigyan na sila ng hint ni VP Sara Duterte kung anong dapat gawin. Katulad nito, ilapit natin ang Office of the Vice President sa mga probinsya. Nagtayo siya ng mga satellite offices sa iba't ibang probinsya, kasama na yung lugar namin, yung probinsya namin sa Bicol, na malaking tulong yon. Malaki, at napaka-importante ng oras kasi. Nung panahon ni Pangulong Duterte, tama si Boss Dada, no? Kung saan manalalanta yung bagyo, doon sa lugar na yon, parating pa lang ang bagyo, nagre-repack na sila. Pero ngayon, nagpaplano, next year pa daw sila magtatayo ng repacking area diyan sa mga lugar na binabaha. Nakakalungkot lang. Tama, reactive talaga sila. Kung may mangyari, tsaka lang sila kikilos. So, kasi napaka-importante ng oras Yan nga yung isang araw lang, mababad sa tubig ang mga tao. Actually, oras nga lang Alam mo yung nasa tubig ka, napakadaling magutom pag nasa tubig ka. Kaya nga ang daming nagsimatayan na bata, nakita ko kanina, kalunos-lunos yung mga nangyari sa kanila. Dahil namatay saan? Sa lamig, hypothermia. Bakit? Walang nag-rescue. Yun ang nakakadurog ng puso. At sana, sa mga susunod pang bagyo, sana naman magkaroon ng maganda o maayos na inisyatibo ang ating gobyerno para kahit papaano, hindi natin may iwasan na may mawawala talaga buhay. Kasi ito ay nature cause ito. Hindi natin talaga may iwasan at hindi natin talaga malalaman kung ano mangyayari. Pero, maabawasan man lang sana yung nawawalang buhay sa gagawin nila na susunod na inisyatibo. Kung meron man, sana meron. Coach Oli, napansin mo na itong mga taga-gobyerno, ang ipinapakita yung pagbibigay ng ayuda. Nandoon sila sa pagbibigay ng ayuda Pero ang hindi nila kasi maipakita sa atin kung paano sila naghanda dito sa parating na bagyo na to. Coach Oli, anong opinion mo dyan? Tsaka EDCA sites. Diba yan ang reason nila kaya may EDCA sites tayo. Para sa quick reaction at quick response kapag may mga
panahon daw ng mga ganitong sitwasyon, Coach Oli? Ama ka dyan, Boss Dada. Ano ba ito? Titiisin na lang natin? Hindi natin susolusyonan? Kasi alam mo, prevention is better than cure. Diba? So, dapat yan, alam naman nating nangyayari na ito eh. Gaya ng sabi ko, babalikan ko. Meron talagang dapat managot dyan. Kasi mangangamatay ang mga tao kasi taon-taon ito mangyayari, twice a year, thrice a year. Hindi pwedeng nagtitiis lang tayo. Samantalang ang dami nilang bilyong-bilyon. Saan napupunta yung flood control projects na pondo na yan? Sa bulsa nila. Tayo nagtatanong lang. Hindi po pwedeng, hindi ako papayag ng ang dami nilang pinagmamalaki. Tapos walang, alam mo pati farmers, hindi lang yung mga nababaha, pati farmers apektado. So, yan, EDCA sites, pinagmamalaki nila. Anong silbi niyan? Wala lahat eh. Lahat nung binabanggit nila ay puro kasinungalingan, lantaran. Kasi wala eh, nakikita natin, alam mo, mag-iingat dito dapat si Pastor Kibuloy. Kasi baka mamaya, isisi pa sa kanya itong bagyo. Malamang. Lahat isisisi. But seriously, seriously. Ako inaasahan ko sa mga susunod na araw, pagtatakpan nila tong baho na ito eh. Ayuda. So meron na naman silang ilalabas ng mga bagong balita para itong nakakahiya na salanta ng bagyo at pagbaha at mga namatay na tao dahil sa pagkakurakutan nila, ililihis na naman nila ang kwento. Kaya abangan natin kung anong susunod nilang sino na naman ang ituturo nila dyan. Correct. Nakita naman natin, partner, pag every time may bagyo, wag naman sana. Ito yung ginagawang daan rin ng iilan sa ating mga politiko para pagkakitaan. Hindi ilan, madami yan. Marami. Oo. Correction. I stand corrected. Marami po. Kaya yun yung nakikita mo, nagbabago na kasi ang direksyon ng mga tao. Nagsisimula yun sa pinakaulo eh. Kung ang ulo mo ay sabihin natin corrupt, dudugtong na talaga yan. Kung ang ulo mo ay walang concern sa taong bayan, dudugtong na po yan. Kasi hindi natin nakikita yung ganitong uring pamamalakad. Namimiss nga natin. Kaya nga every time mag-scroll ako, kita ako si PRRD Dahil yung kanyang mga accomplishment ay talaga naman di matawaran. Ito ngayon yung totoong nasan ang Pangulo. Correct. Kasi nawawala yung nawawala yung Pangulo natin. Nandiyan dyan sa physical, pero yung isip at puso niya, wala dito sa Pilipinas. Wala dito sa mga Pilipino na nasasalanta ngayon. Ang hinahanap talaga natin yung brand ng mga Duterte pagdating sa mga ganitong sitwasyon eh. Correct. Kaya nga napakaganda nung post ni MJ Mondear tungkol doon sa kaya nagtalaga si PRRD ng mga military men sa gabinete niya kasi nga etong mga to wala nang kailangang utos-utos na madiin. Kasi correct, sila mismo, alam na mismo nila yung dapat nilang gawin. Sabi nga nila, kapag inutusan mo sila, pag inutusan mo silang tumalon, hindi nila tatanungin kung bakit. Correct. Tatanungin na lang nila kung gaano kataas silang ang tatalunin nila. Ganun katitindi ito naglagay ka ng mga tao sa gabinete mo. Puro party-party. Correct. Hindi kasi friendship ang politika, bro. Hindi yan, tropa ko to, dito yan, kaibigan ko to. Diba? Puro ganun. Hindi. Si PRRD, walang kaibigan yan. Sisibakin ka niya sa pwesto mo pag di mo ginagampanan ang trabaho mo. Tama. Eto, may tanggap lang din tayo ng iilang mga messages sa Boss D, Master Judea, and Coach Oli. Ito mula kay EJ Warrior. Yan ang dahilan ni VP Sara kaya marami silang satellite office para mas madami ang tulong sa mga kababayan. Tapos ginipit nyo. Yan, BBM. Ito pa, mula kay Angel Time Traveler. Dapat unahin ang flood control. Ayusin. My God, wala yata silang plano na ayusin ang problema sa baha. Repacking ang unahin. Yan ang iilan sa mga komento ng ating mga taga-subaybay, Post D. Alam mo, pag nakita mo talaga, partner, yung mga social media post, kasi kaming mga banateros, talagang ang buhay namin nasa social media Yung pulso ng mga netizen talaga yung Grabe talaga ang galit ng tao sa mga nasa gobyerno ngayon. Meron pang isang picture na nagkalat ngayon sa social media, yung isang party list diyan sa
Bicol region, nagbubulldozer ng mga putik, tapos ano yung tarpaulin niya doon sa bulldozer. Naku. Yung ako Bicol, no? Naman yung pagtatrabaho, kailangan pang Coach Oli. Yan nga, tinitingnan ko itong picture ngayon na nasa Facebook. Ay, ako Bicol. Grabe, no? Parang, totoo ba to o AI o parang edited, nakakahiya eh. Kasi kung ako Bicol na ito, na party list na ito, ikakahiya ko to. Mapupunit ko tong tarpaulin na sino man naglagay dito. Parang hindi na makatotohanan eh. Totoo yan, Coach Oli. Yan, ayan, kita mo. Nakuha pa nilang mangampanya sa kabila ng bagyo. Habang si Risa Ontiveros sa kasagsagan ng bagyo, nagpapahiring, nagka-character assassination kay Pastor. Eto naman, habang nagbubulldozer o nagbabakho, meron pang tarpaulin. Saan ka? Dito lang talaga sa Pilipinas nangyayari yan. Boss Dada, nakakatawa, di ba? Yung ginagawa nila. Pero alam mo, medyo medyo masakit na ito sa mga kung saan mang lugar itong sa Bicol na ito. Masakit yan. Kasi, alam mo, parang insulto na nasalanta na kayo lahat, nagka-problema na kayo, tapos meron ka pang gana i-promote yung party list nyo. Parang iniinsulto mo na ata kami masyado. Huwag naman lantarang ganyan. Ito nakikita ko dyan. Kailangan manawagan din tayo sa taong bayan, kasi itong mga ganitong galawan, Master Judea, sobrang sobrang bobo na talaga tingin nila sa mga Pilipino, Correct. Garapal. At tayo naman, makikita mo rin sa social media, yung ibang mga post, sabi ko may mga nabubudol pa rin talaga sila Kasi makita mo, may problema tayo ngayon, pero ang counter ng mga kaalyado nila, mas malaki daw yung flood control projects na ginastos or yung pera na ginastos daw ni Pulong sa flood control dyan sa Davao. Ikaw, sir, taga Davao ka. Yeah. Baha ba ng ganito sa Davao? Yun ang maganda sa Davao City. Wala kang makikita dito Unless gagawa na lang nila ng kwento. Kaya nga pilit nila sinisira Davao, di masira-sira. Ilang propaganda na ginawa nila, bumaliktad din sa kanila. Kaya nga obvious naman ang ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. Pero meron din dito, Boss Dada, na mga komento rin. Ito, basahin ko lang din kay Erin Marcelin. Sabi ni Bongbong Marcos, wait for the storm to pass and let see the effect. So tingnan muna daw, humupa kung ano yung epekto doon. Tapos, susolusyonan. Diba? Out of this world. Ayan ang komento. Tignan mo mga taong bayan na nagsasabi sa kanyang out of this world, yung kanya mga nababanggit At kaya sa mga netizens natin, keep it coming kasi nanonood dito yung mga hinayupak na yan. Nakita mo naman, kahapon sa Senate inquiry, talagang mga YouTube channels ng SMNI gustong ipasara. Dahil nasasaktan sila. Kaya lahat ng mga galit ninyo, ilabas nyo na dyan. Huwag lang kayo magmumura, syempre. Ilabas nyo lahat ng frustrations ninyo para mabasa nila na hindi na sila popular. Correct. Hindi talaga sila popular. Master Judea. Tuloy nyo lang yan. At ituloy nyo lang yan. Yung mga, pakita nyo ang galit nyo. Mga taong bayan, ipakita nyo sa gobyerno kung anong galit nyo. At meron nga ako nakita kanina, doon sa KOJC, bata-batalyon daw ang sinisend at milyon-milyon ang ginagastos na pondo ng gobyerno sa paghuli kay Pastor Cabuloy. Pero pwede ito sa kapakanan ng taong bayan, wala ho silang pakialam. At katulad na sinabi ni Father Franco, hihintayin muna makita yung mga namatay, yung epekto ng bagyo bago sila kumilos. Kaya ngayon, sana naman, at may post pa ako regarding doon konektado doon sa sinabi ni Boss Dada kanina na yung mga pondo ng gobyerno. Nagtanong si Cathy Binag kanina sa post niya kung nagtatanong siya, paki-fact check naman si Saldico kung mayroong may quarry ba yan dyan sa Bicol or may mga negosyo. Marami pong negosyo yan dyan sa Bicol kasi ako taga Bicol ako mismo. Marami po yan. May isang sikat po dyan na napakalaking resort na parang 5-star na resort dyan sa Mississippi Bay na po ang may pag-aari niyan. So biruin mo, ikaw isang politiko, may pag-aari ka ng billion worth of resort. Talagang
mapapaisip ka eh. Ang nakakapagtaka nga sa atin dito sa Pilipinas, hindi negosyante ang mayaman, politiko ang mayaman. At ang negosyante, politiko na rin. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga, yung mga kababayan natin, yes. Sana, no, yung mga kababayan, magising na po tayo, pumili tayo ng mga talagang tutulong sa bayan. Hindi yung bayan ang tutulong sa kanila para magpayaman. Di ba? Correct. Correct ka dyan, ha, Ibang klase. Maganda yung sinabi mo, doon sa KOJC, isang pastor at mga, ilan lang sila ang hinahanap? 6. Pero ganung karaming otoridad ang pinadala nila doon. Samantalang dito, katulad ng sinasabi ni soon-to-be attorney Franco, hindi mo makita yung mga otoridad na lumulusong para tumulong sa mga nasalanta na ba. Kanina doon sa video, yung tao nakayakap sa puno. Saan ka naman makakita na ganyan? Talagang, ay nako, baka talagang mapapabuntong hininga ng partner Franco. Yes, nalungkot ako doon sa mga nakikita kong video. Kasi may mga groups kasi ako na kasali ako sa group ng Bicol, na mga FB groups and pages. Hindi lang yan, may mas marami pa dyan. Makikita mo bata, teenager nakatungtong lang sa ibabaw ng aparador, nanginginig na at kulay talong na yung kanyang labi sa sobrang lamig. Kaya yun ang mga bagay na talagang hindi nangyari noong panahon ni PRRD. Yung mga gano'n. Kasi may rescue work ang makikita dati. Ngayon, wala. Tulad nito, sila lang ata yung nag-rescue niyan eh. Yung, kawawa to. Oo, kawawa. Takay mo, kung matangay siya niyan, wala na. Wala na. Pero parang hindi naman sila tinatablan itong ating nasa gobyerno eh. Kahit anong galit na nakikita nila sa social media ng mga tao sa kanila, parang walang talab eh, no? Wala. Kita mo, hindi pa rin nagpapakita. Wala nga. Asan ba yung mga... Nasa helicopter, Coach Oli, ikaw naman? Nasa chopper. Mga partner, imbis na solusyonan nila yung reklamo ng taong bayan na ginagawa nila, kung sino yung nagrereklamo at critics nila, yun ang tinatrabaho nila. Ginagawa nila solusyon para patahimikin, katulad ni Pastor, katulad ni PRRD, at katulad ng ibang congressman na nagsasalita kontra sa kanila na valid naman yung mga sinasabi. Yun ang tinatrabaho nila. Yun ang ginagawa nila na solusyon. Pero problema ng bayan, wala. Kaya nga, nakakatawa nga ngayon eh. Kung babalikan natin, di ba, taas no pa si BBM that time na patungkol sa kanyang 5,500. Oo, yung kanyang successful na flood projects na pinagmalaki niya. Ngayon, kamot ulo. Hindi niya alam. Tinanong pa niya kung anong gagawin natin. Di ba? So, nakakatawa kasi isipin mo, yung budget sana, umabot nga sa 6,000 pulis yun, Boss D. Coach Oli and Master Judea. Ang pondo na kinakailangan mo doon para sumustento ka ng 5,000 pulis araw-araw pagkanya, milyon-milyon. Eh kung nagamit sana yon sa mga lugar na kung saan sinabi niya umuno para sa mga kanyang mga flood control projects, malamang hindi mangyayari to dahil automatically kung meron ka maayos na flood projects sa mga lugar na yan, ay hindi mangyayari yung ganyang katinding baha. Barado lahat Marikina, barado na naman. Puro subdivision. Pero kaya tayong video nun, may video kaya tayo nung nagsabi siya na nangako siya dyan sa flood control. Tapos yung video, after nun, yung ngayong kamot ulo siya. Kaya nakita ko natin Coach Oli, sa sa social media nga, Coach Oli, nakakatawa kasi nakita ng mga tao yung itsura ni BBM doon sa kanyang meeting. At doon, sabi ng mga netizen, yung itsura daw niya, tumanda na talaga ng sobra-sobra. Sabi nga nila tumanda ka na at na-stress ka ng sobra-sobra, wala ka pa nagagawa. Yan ang mahirap. Oo, talaga naman. Kay PRRD, pero naalala ko kay PRRD, medyo na... Pero alam mo, after all, makita mo kung gaano kasaya yung mga tao. Oo. Lagi na napakakumpara kay former president, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga Hahanapin mo magre-reflect talaga. Hahanapin mo talaga kasi hindi nangyayari itong mga ganito noon. May bagyo noon. Imagine mo naman nung kay PRD partner, merong pandemic. Meron pang Marawi siege. Oh, yun. Meron pang pagputok ng mga bulkan. May mga malalaking lindol. Na 3 category 5 na bagyo ang tumama sa atin.
Pero hindi tayo, hindi mo nakita si PRRD na kumakamot ang ulot na papabuntong hininga? Hindi. Wala. Napapamura lang siya sa iilan na mga government agency. Kung babakla-bakla kayo sa inyong pinagtatrabahuan, hindi pwede yan. Ganun ang presidente hinahanap natin. Kaya ito, si PRRD, pagka medyo madelay lang ng ilang araw ang tulong, humihingi siya ng pasensya doon sa mga nasa lanta. Kasi alam ni PRRD kung ano pinagdaanan. Katulad na sinabi ko kanina, yung pagod, stress, puyat, yung mababad ka sa lamig, nakakagutom yan. Mabilis ka magutom pag ikaw nasa tubig. Subukan mo, nasa beach ka. Di ba? Pagka naliligo ka, nakababad ka sa tubig, lagi kang gutom. Lalo na yan, na stress, giniginaw, gutom talaga yan. At yung helpless pa, hopeless din sila at the same time. Kasi wala ka sila nakikita na kung sino tutulong sa kanila. Yung kasalukuyan na nanalanta yung bagyo, ang dami naka-live ng mga taga-Bicol, nanghihingi ng tulong, and all that. At nag-iiyakan na actually naiyak na ako nung isang gabi. Kasi ako, siyempre, Bicolano ako, malapit ang puso ko sa mga Bicolano. Kaya sabi ko nga, kung ako bilyonaryo, automatic pupunta na ako dyan, ubusin ko pera ko dyan, may tulong lang. Kaya lang, itong mga politiko natin, yung karamihan, bulsa nila ang inuuna. Hindi yung pinapangako nila sa tuwing eleksyon at uunahin yung tao.